Pag-usapan natin yung yung napansin ko sa Facebook mga par, na nagbo-browse ako kagabi pa hanggang ngayon. Ayun nga, hindi naman tayo against sa kanila mga par, wala tayong sinasabi na kontra sa kanila Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Pantay ng basura mga para. Natin yung mga yung mga rin Inday, yung mga hindi nila ginagamit. Tulog kasi si Inday, iyan natin to. Yung mga kung ano lang mga yung kalat lang, ayaw niya kasing pagalaw. Iyak pagka ginagalaw mo yung ginawa niya. Kaya problema, kalat na nga, ang dami ng kalat. Tapon natin yung basura mga par, lakad-lakad po natin rito. Puntahan natin yung ating tambayan. At maganda ang panahon mga par, Last 21. Kaya ayos. Yan, naka t-shirt nga lang ako. Umalik uli yung magandang panahon mga par. Puntahan natin yung tambayan natin rito, ang ating gubat na tambayan mga par. Ayan, tignan muna natin pala yung park mga par, kung mayroon ba mga naglalaro mga bata. Nandito yung mga classmate ni Inday. Tignan natin kung nandito sila, kasi pagising no ni Inday mga par, iyain ko rito para mapaglaro. Walang tao mga par, masyadong bata, pero may meron nagtitinda ng ice cream. Tumamba yung mga par, ice cream truck. Yan mga par, pag-usapan natin yung yung napansin ko sa Facebook mga par, na nagbo-browse ako kagabi pa hanggang ngayon. Ayun nga, hindi naman tayo against sa kanila mga par, wala tayong sinasabi na kontra sa kanila pero awareness lang to mga par, para sa ating mga kababayan din para sa nanonood sa atin pag nag-browse ka kasi sa Facebook ngayon mga par, marami kang makikita mga nagsulputan talaga, mga consultant mga par bahala lang mga par wala naman tayong sinasabi na mga par na hindi sila legit pero meron kasing sa panahon kasi ngayon mga par kasi nga dahil sa naghigpit dito, so marami po ang nangangailangan ng consultant, lalo na sa patungkol sa immigration mga par at yun nga, nakakabahala lang na maraming mga nagsulputan na sa Facebook nagbibigay ng services nila consultation, tapos later on pag sila humawak ng iyong application, syempre may additional bayad yun mga par kaya ayun, para sa akin mga par kailangan nyo talagang kailangan nyo siguraduhin mga par na yung kinuha yung consultant na mag-a-assist din sa inyo, ma-check nyo mga par kung may lisensya sila, kung talagang sila, kung talagang legal silang mabigay ng serbisyo nila mga par. Basta-basta yung papasukin nyo kung sakaling yung nakuha nyo yung consultant is hindi lisensyado, and bukod sa nagbayad na kayo maaaring hindi pa tama o hindi pa maganda yung naibigay nilang consultation para sa'yo, no?
So dahil wala naman talaga sila lisensya, or maaaring tama pero hindi sila lisensyado mga par, no? Hindi sila pwedeng magbigay talaga ng serbisyo nila, no? Mga par, malaki ang magiging epekto nyo nito sa inyo, no? Kung sakali magkamali kayo sa pagkuha ng immigration consultant. Para sa awareness lang din ng iba nating mga kababayan, no? Na mga nandito or nasa outside Canada pa, no? So yun, kailangan natin siguraduhin ng mga par na yung consultant na ating kinukonsulta or kinuha, no, ay talagang lisensyado. Marami po ang mga nagbibigay din na iba na wala namang lisensya. So doon lang tayo sa safe mga par, no? At para rin hindi kayo maloko, no, or masayang yung pera. Marami po tayo mga licensed immigration consultant mga par, no? And yun, kailangan nyo lang talagang i-research, no? Kung sino man yung napili ninyo na mag-a-assist sa inyo, kailangan nyong i-research mga par. Tignan kung may lisensya sila. Yun yung unang-una. Siyempre pangalawa, tanungin nyo rin kung kaya pa ba kayong i-cater, no? Or kung gaano na karami yung kliyente nila, baka hindi na kayo maasikaso rin, no? Sabihin nyo na kailangan nyo. Kasi sa nakikita ko mga par, no, sa Facebook, halos lahat naman tayo nagbabrowse sa Facebook, no? Marami ang talagang nagsulputan ng mga nag-a-assist po patungkol sa immigration consultant. Kasi yun nga, napapanahon din at marami po ang gustong mag-ano na lang, no? Magbayad na lang para yun nga, less stress. And then syempre pag nandito ka na, lalo na yung inside Canada mga par, no? Syempre may trabaho ka, yung iba nag-aaral pa, no? So yun, talagang magbabayad ka na lang para sila na lang mag-aasikaso para sa application mo, no? Pero yun nga, ang gusto ko lang malaman nyo rin, no? Kailangan nyo talaga siguraduhin na yung kinukuha nyo ay isang lisensyadong immigration consultant mga par. And alam ko medyo may kamahalan mga par, no? Medyo talagang mahal ang kanilang serbisyo, pero ganun talaga mga par, no? Kung lisensyado naman, no? Or pwede naman kayong mamili mga par, no? Kung alam nyo na puro naman sila lisensyado, no? Pwede kayong mamili kung alin yung mas mura, no? Para mag-assist sa inyo. Pero yun naman talaga ay unahin nyo talaga kung may lisensya sila, para wala kayong magiging problema mga par, no? At may habol kayo kung sakaling hindi maganda ang inyong pagkonsulta sa kanila mga par. Nga mga par, marami ang nagkamali niya, no? Mga kababayan na natin, dahil nga mas mura sila, no? Tinitingnan nila kasi unang tinitingnan nila mga par ay mura, no? So doon sila naaakit kasi mura maningil, no? Mura ang serbisyo. So syempre hindi nila iniisip na, or hindi na nila naisip mga par, na kung may lisensya wala, no? Ang nasa isip lang kasi nila mura maningil. So ayun, dahil doon may mga kababayan din tayo mga par, no? Talagang naloko, no? Marami din ang may mga napapalitaan din tayong yun nga, naloko sa mga walang lisensyang immigration consultant mga par. So napakasakit no kung ganyan ang mangyari sa'yo, no? Kasi ang end goal lang naman natin, no? Or ang ating lang naman na tulungan tayo, no? Sa ating application. Kasi syempre hindi naman natin lahat alam mga par, no? Kasi yan sila talagang nag-aral yan, no? Kumuha ng lisensya mga par para dyan. So mas talagang may advantage sila. Kaya nga nagbabayad tayo para sa serbisyo nila, no? Para sa talent fee nila. And then yun nga, malalaman mo, no? Na hindi naman pala lisensyado. And may mga pangyayari din mga par, no? Na yan sila, no? Kumukuha ng napakaraming clients, no? And yun, nangyari nga sa amin yan mga par, no? Nasa Pilipinas kami, no? Kasi yun nga, nag-consultant din kami. And
matagal naasikaso naman kami, pero hindi kami masaya sa kanyang ano, no, sa kanyang serbisyo mga par, no, sa totoo lang. Kasi matagal kaming matagal silang mag-reply mga par, no. Pagka ano kami na nagpa-follow up, syempre gusto naming malaman kung ano na nangyari. Hindi naman kami nagpa-follow up araw-araw mga par, no. Kumbaga every week or 2 weeks kami nagpa-follow up kung ano na nangyari. And then wala silang sagot mga par, no. And then one time, no, sumagot sila. Ang sabi sa amin mga par na hindi lang kami ang clients nila, marami daw silang hinahawakan na clients. So hindi ba kasalanan ba namin yun mga par na marami silang clients kaya hindi kami naasikaso? Kaya ang sinabi ko nga doon mga par, dapat i-priority nyo kami kasi kami yung nauna, no? Bakit kayo tumanggap ng ibang clients ninyo at yung mga naunang clients nyo hindi nyo maasikaso? So ang sa kanila mga par, no, parang pasok lang ng pera. Wala na silang pakialam kung matagalan, no, yung kliyente nila, yung mga nauna, no? Siyempre tayo namang kliyente nila mga par ay na-stress din tayo kasi siyempre naghihintay tayo ng resulta mga par, no? O naghihintay man lang tayo ng updates nila kung ano na nangyari, no? Kumbaga hindi na nila maano mga par, hindi na nila masikaso dahil sa dami ng kliyente nila, no? Mayroong pangyayaring ganun mga par, no? Naranasan ko namin yun, no, bago kami punta rito sa Canada. Pero ganun pa man, napa-approve pa rin naman kami, no? Pero yun nga lang, yung stress mo, no, kasi matagal nga, no, matagal sila mag-update, no. Kaya ikaw naman na naghihintay, na-stress ka talaga, no. O mayroong mga ganun na mga consultant din mga par, no, at may sarili tayong experience dyan sa mga consultant ang ganyan, no. So ayun, tignan nyo rin mga par, no, kung talagang maasikaso rin kayo, no. Kung may lisensya man sila, kung mayroon man silang license para magbigay ng serbisyo. So tanungin mo sila kung kaya pa ba, no, kung kaya ka pa bang isingit nila o marami na silang kliyente. Yun lang mga par, na-share lang natin, no, para for awareness na rin sa ating mga kababayan, sa mga nanonood sa atin, no. And alam ko mga par, no, ramdam ko yung stress ng ganyang sitwasyon, no, kasi galing din tayo dyan sa sitwasyon na yan mga par, no. And yun nga, gusto ko lang i-share, no, sa inyo, at para hindi kayo magkamali mga par, at para may idea rin kayo, no, para kung sakaling manghingi nga kayo ng tulong sa kanila mga par, no, ay alam nyo na kung anong gagawin nyo para hindi kayo maloko, para syempre hindi kayo ma-stress mga par, no, kasi napaka-importante na hindi kayo magkamali, no, lalong-lalo na sa usaping yan sa immigration mga par, mahirap yun, no. So ayun, good luck sa ating lahat mga par, no? Good luck sa inyo kung may bala kayo, no, kung magpapa-assist kayo. Yun nga, sana nakatulong ako sa inyo kahit papaano mga par, nakapagbigay ako ng idea, no, kahit papaano, no. At ayun, magtulungan lang tayo dito mga par, no. At kung may share din kayo, pwede kayo mag-comment sa baba mga par, no. At yun, patuloy tayong mag-share ng mga for awareness mga par, no, at mga nalalaman natin dito at mga sarili nating experience dito sa Canada mga par. Ang Canada po ay napakaganda, no, para sa akin mga par, no, para sa akin pamilya. Kaya hindi po kami nagdalawang isip, no, or hindi kami nagsisisi mga par na pumunta kami rito, no. Kailangan lang talaga namin workout yung aming status dito, para makapag-stay kami, no. At sana mga par, no, mabigyan kami ng pagkakataon ng Canada, no. So ayun, maraming salamat pa rin Canada, no, sa opportunity, no, na binigay mo sa amin na makapasok kami rito. So yun lang mga par, no. Uwi na tayo kasi may gagawin pa tayo mga par. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. To God be all the glory. Good luck sa ating lahat and we'll see you in the next one. Bye.